Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas, napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-20 araw sa buwan ng Marso. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes, ang La Nina weather phenomenon na kinatatampukan ng mas malamig kumpara sa normal na sea surface temperatures sa Central at Eastern Pacific Ocean ang nanghihina na sa ngayon ayon sa Pag-asa. Sa Climate Forum, sinabi ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief na si Annalisa Solis na ang climate models ay nagpapakita ng pagbabago ng neutral condition ng La Nina sa kalagitnaan ng taong kasalukuyan. Ibig sabihin, matatapos na raw ang La Nina sa panahong ito. Sabi pa ng Pag-asa, may 62% probability na ang neutral condition ay iiral na simula sa June, July at Agosto ng 2025. Ibig sabihin, mas normal ang ipapatak na tubig ng ulan sa nasabing mga panahon kumpara noong nakaraang 2024. Sa Pilipinas, ang La Nina kadalasang nagdadala ng mas maraming mga pag-ulan o tinatawag ng Pag-asang above average rainfall. Nagdadala ito ng mga panganib dulot ng pagbaha, mas malakas na mga bagyo at pinsala sa agrikultura at ilan pang mga health issues gaya ng mga waterborne diseases. Dahil sa paghina ng Pag-asa, dahil sa paghina ng La Nina, inaasahan ng Pag-asa na magbabalik na sa normal ang weather pattern ng bansa sa mga susunod na buwan. Sinabi ng Pag-asa ng uncertainties nananatili pa rin naman kaugnay sa weather pattern makalipas ang June, July at Agosto ng taong kasalukuyan. Doon na raw makikita kung may posibilidad na magkaroon muli ng La Nina sa pagtatapos ang taong ito o tuloy-tuloy na ang neutral condition. Sabi pa ng Pag-asa specialist, binanggit ng Pag-asa na historically madalas na nakikita ang back-to-back La Nina events kumpara sa La Nina ang sinundan ng El Nino. Batay sa record ng Pag-asa, naganap ang back-to-back La Nina events noong 2007 hanggang 2008 at 2008 hanggang 2009, 2010 hanggang 2011, 2011 hanggang 2012, 2016 hanggang 17 at 2017 hanggang 2018. Nagkakaroon din daw ng madalang na triple dip La Nina na tumutukoy naman sa tatlong magkakasunod na taon na may La Nina condition gaya ng nangyari noong 2021 hanggang 2023. Pero malayo pa raw yun. Mataas pa rin ang uncertainty hanggang sa ngayon, sabi pa ng Pag-asa. Ibig sabihin, hindi alam ng Pag-asa kung ano ang magiging kalagayan ng panahon sa pagtatapos ng taong kasalukuyan.